Bumalik na ang Panginoong Hesus. Acts chapter 1 verse 9 to 11. Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Literal pa rin ba nating tinatanggap ang pangungusap na will so come in like manner? Para masabi natin na si Jesus ay babalik sa katawan mula sa kaulapan tulad ng sa kanyang pag-alis? Gayong ang mga pangakong ito ay para naman talaga sa kanila at hindi sa libu-libong taon pa sa kanilang hinaharap. Hindi nga ba't sila ang sinabihang makakaranas nito at hindi naman tayo, pagkat libong taon na nga mula nang ito ay ipangako sa kanila. Kaya sinabing, Men of Galilee, sila ang kausap. why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Kaya nga in like manner, sapagkat ang mga salitang ito na binanggit sa kanila noon ng anghel ay katulad sa pagtanggap ng Diyos kay Jesus ng buong kapangyarihan at kaluwalhatian. Kaya rin with great power and glory ang pagbabalik niya, hindi sa pisikal na katawan na manggagaling sa ulap, kundi para sa kapangyarihan ng paghuhukom ni Jesus bilang makapangyarihang Diyos. Sa katunayan ay binanggit ito ni Jesus sa kanila na mangyayari nga sa kanilang henerasyon. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Mark 14 verse 62. And Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. Sapagkat ang mga katagang coming with the clouds of heaven ay Old Testament language nga na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaalam ang paparating na noon na kanyang paghuhukom sa kanila. Naunawaan ito ng mga Pariseyo na kausap niya sapagkat bihasa sila sa Old Testament language, kaya sila galit na galit kay Jesus. Sa katunayan ay galing nga ito sa aklat ng Isaiah, kaya alam nila ang tinukoy ni Jesus. Isaiah 19 verse 1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Hindi ba't naganap na nga noon ang hulang ito, ngunit hindi sa literal na paraan na nakasakay ang Diyos sa ulap nang sila ay paratingan ng kaparusahan. Sa katunayan ay ganito rin ang sinabi sa sulat ng Ezekiel 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Matututunan natin na tuwing bumabanggit ang Diyos na siya ay nasa ulap o kasama ng ulap o paparating sa ulap, ang mga ito ay pagpapakita ng magaganap na kanyang kaluwalhatian with power and great glory para sa paghuhukom at gayon rin naman ay pagliligtas kung ang pananalita ay nagbabanggit ng pagsalubong sa kanya sa ulap na siya namang pagsunod nila sa Panginoon. Tulad ito ng sa 1 Thessalonians 4 verse 17. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Ito nga ay kaligtasan para sa paparating na paghuhukom noon sa Jerusalem na binanggit ni Apostol Pablo.